Magandang umaga sa ating mga kamag at siyempre sa ating mga kabatas at mga ka-UB. At welcome sa panibago nating video reaction. At eto na nga mga kamag, meron na namang isang dating Tulfo Fanatics na nabago ang isip, na namulat sa katotohanan. Ano po? And ito isang vlogger. No? Actually, meron na siyang 63,000 subscribers. At dati rin po siyang panatiko ni Rapi Tulfo. And, no, sila, si Rapi Tulfo, meron na namang in-endorse sa panibago, no? Napamalit na yata kay Melo Yap yun. Kaya naman to si Melo Yap, nagkakamali-mali na sa kanyang vlog. Sabi niya doon kagabi kay Teacher Mark. Sabi niya, kailangan daw mas maraming venom, anti-venom dun sa mga liblib na lugar, sa mga probinsya, kaysa sa Pilipinas. Pero what's happening, boy? What's happening to you, bro? Alright, so ito, kung sila meron pinapakilala, kung si Rapi Tulfo ay merong ini-endorse, no? Tayo naman, mag-shoutout din tayo ng mga bagong vlogger na namumulat. Hindi natin pwedeng sabihin na kabatas na ito. At least namulat lang. Namulat lang sa katotohanan. And, ayun, so, itong finiture niya, na-content ko na to. At ang dami nagalit sa akin dito, ng mga Tulfo Fanatics. Ano? Meron pa nag-comment, sabi kamag-anak daw niya si Sir Percy Lapid. Pero ito kasi, no, alam ko itong video na to, parang ano na siya, parang AI na yung Percy Lapid dito. Kasi araw-araw meron siyang bagong video. No? And iba na yung pangalan ng channel. Ano po? So, tirahin na natin to. Channel Ronde TV mo. Tuloy na tayo kagad sa ating topic. Wala na itong patumbik-tumbik ha. Ito tungkol kay Senador Rapi Tulfo at sa Tulfo Brothers. Yun ang may katotohanan kaya itong mga sinasabi noon ni Percy Lapid na itong magkapatid na Tulfo ay konektado sa mga smuggler dyan sa custom. Hindi ko sinasabi na may katotohanan yan. Baka magalit na naman sa akin itong mga Tulfo Fanatics na ito. Baka sabihin nyo naman na sinisiraan ko lang si Senador Rapi Tulfo. Laman ng video na ito, yung mga sinasabi ni Percy Lapid na konektado nga itong Tulfo Brothers na ito sa mga smuggler dyan sa custom. At may hawak din daw siya na ebidensya na itong Tulfo Brothers na ito ay mga walang hiya. Yan ang sabi ni Percy Lapid, di ako masasabi niya na. Yan ang nagkaroon pala ng magaling to, magaling. Safety. alitan itong si Percy Lapid at itong Tulfo Brothers na ito kasi nga nalaman na sinisiraan ng mga Tulfo itong si Percy Lapid, mga kababayan. At yun nga ibinunyag ni Percy Lapid na itong magkapatid na ito ay konektado nga sa mga sa mga smuggler dyan sa custom. May katotohanan kaya yan? Hindi ko sinabi na totoo yan basta yan yung nakita ko at napapanood at laman ng video na ito na mismong si Percy Lapid ang nagsabi niyan. Yun ang sayang nga lang na itong si Percy Lapid ay namayapa na ito. Inambos ito nung mga nakaraang buwan, isang taon na bang nakalipas at yung itinuturo nga na mastermind na si DG Bantag hanggang sa ngayon ay hindi pa rin na-aristo. Yun na nga ngayon ko lang nalaman pasensya na na medyo matagal itong video na ito pero sa mga hindi pa nakakapanood na patuloy pa rin humahanga diyan sa kanilang iniidolo na katulad ko rin dati na talagang parang santo yan parang santo yan sa akin si Senador Rapi Tulfo na nakita. Well, at least namulat ka na sa katotohanan, no? And hopefully na sa pamamagitan natin ng mga vloggers, may mga mamulat pa. No? Meron lang talaga kasing bulag na na yung mga taong mahilig sa ayuda, no? Yung palaging nasa utak ayuda. No?
Yun yung mga tao na ang hirap-hirap imulat kasi importante sa kanila nakatulong, 'di ba? Pero hindi nila alam sa likod ng pagtulong na yun, yun ang hindi nila tinitignan kasi nga nakatulong. Pag-away din ako niya dati para lang maipagtanggol ko yan. Pero nga, dahan-dahan nung parang namulat na rin ako. Parang Super DM din 'to ano? Si Super DM talagang todo tanggol din kay ano nun, kay Rapi Tulfo. Pero ngayon, 'di ba, panay banat na rin. Tuloy. Sa katotohanan na para palang ginagamit lang yung taong bayan, lalong-lalo na itong mga mahirap na pumupunta sa kanyang programa Anong parang? Diretsahin mo na. para sa kanyang pangsariling interes. Ito ngang pagtakbo niya bilang isang senador, talagang namuhunan siya doon mga kababayan ha. At Oo. balak pa nga nito, siya daw yung nangunguna ngayon sa presidential survey. Iwan ko lang kung talagang totoo ba yung sinabi ng kanyang kuya na si Montulfo na hindi daw tatakbo ito na pagka-presidente. May katotohanan din kaya yan? Yun ang ano mga kababayan, wag na natin itong patagalin. At Well, hindi naman sabi niya nung sa ano sa senatorial race. Sabi niya hindi raw siya tatakbo. Pero ayun, 'di ba? Nag-style Duterte lang. ano yung bahalang humusga ha? Husgahan nyo yung mga sinasabi ni Pierre Lapid. Yun ang ano, ito na. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ito ngayon ang ebidensya. Patutunayan kung ikaw walang hiya. Ha? Sa bilang walang hiya. Yung Tulfo, di ba? Yung isa dyan sa mga hinduropot na yan, biglang lumitaw sa radyo noon, nandun pa ako sa kabilang himpilan. Kukwento ko sa inyo, ha? Mga kaibigan. Sabi sa akin ng mga showbiz writer na nakasalubong ko minsan, "Oy, sir, narinig namin napanood namin, binabanatan ka ni..." Maganda na mapanood pa rin natin 'to ng mga kamag kasi maganda talaga yung sinabi rito ni Percy Lapid. So kung may katotohanan 'to, well, 'di ba ang laking panloloko. Ang laking panloloko sa mga Tulfonatics. Buti na lang hindi ko binoto 'to si Rapi Tulfo. Kundi pati ako naloko. Yun nga, 'no? So pakinggan pa rin natin. Ni Tulupong. Ba? Ha? Bakit ka ako? Ano ka ako? Sabi. Ang sabi, sinisiraan mo raw si Brad Ely. Ano pa ka ako? Sabi. Kung matapang ka raw, pumunta ka raw dun sa studio niya. Kung ako raw matapang. Sumagot ako sa programa ko nung kinagabihan. Baka ako may nagsasalita diyan, no? Hindi pa nga pinangangalanan Tulupong lang Yung si Tulupong. Ang sabi raw, Tulupong pero parang magkatunog no? Parang katunog ay sinisiraan ko siya at si Bad Eli. Yun ang sabi niya di ba? Sinagot ko. Ang paninira ay ginagawa yan laban sa taong merong mabuting reputasyon. Pangalawa, ang paninira ay wala kang pinanghahawakang dokumento. Tama. Di ngayon, maliwanag. So ibig sabihin, hindi niya sinisiraan. Hindi niya siniraan yung mga Tulfo brothers. Dahil sa reputation? Panag na. Alin doon ang ginawa ko? Di ba? At saka bakit mo ka ako isinasama sarili mo? Hindi naman kita kilala Di ba? Ngayon, doon sa sinasabi mong hamon na ako pumunta dyan, ang sabi ko, hindi ho ako matapang Takot nga ho ako yun po ang sabi ko. Ngayon, balikan natin yung sinasabi mong sinisiraan ko kayo. Hindi kita kilala hindi kita nabanggit kahit kailanman ano sabi ko? Ano yun? Hindi ka naman pala nabanggit, nakikisali sa liga. Ang tawag doon, epal. Epal yun, di ba? Yung ganun. Di ba, una, may reputasyon. Bakit? Ano ba reputasyon mo? Oo. Ang sama ng reputasyon ninyo. Di ba?
Ginagawa Oo. ninyong So, yung sinasabi niya, ang ginawa niya, yung unang sinabi niya na ang sinisiraan ay yung may magandang reputasyon. So, ibig sabihin, walang magandang reputasyon, kaya niya nasasabi 'to ngayon. So, hindi niya siniraan kasi nga, sabi niya, walang reputasyon na maganda itong magkakapatid. bilibin ng tao kahit na hindi namang totoo yung mga pinagsasasabi ninyo at hindi dapat ginagawa yan Naku po. ng mga media practitioner sapagkat hindi ka naman judge para humatol, hindi ka rin piskal, at hindi ka rin pulis, di ba? Ikaw ay nasa media. Bakit gusto mong ikaw So, yun ang problema natin, ABS and everything po yan. Di ba? Yan mga kamag, BS and everything eh. So, pwede yan, pwede. ang maging media, tapos pulis ka rin, piskal ka pa, judge ka pa. Lahat na nandun sa programa ninyo eh. Yun ang itong si Senador Rapi Tulfo, siya yung judge diyan sa kaniyang programa, itong Rapi Tulfo in Action. Siya yung pulis. Tama nga pala talaga yung sinasabi niya, Tama yung sinasabi ni Percy Lapid, na itong si Senador Rapi Tulfo ay talagang masyadong believe sa kanyang sarili. Pero yun pa naman yan mga kababayan, sa kanyang programa, noon pa pala ay siya na pala yung pulis, siya na yung judge, siya na yung piskal. Siya na lahat-lahat mga kababayan. Siya na yung humusga. Tatawagan niya yung isang opisyal ng pamalaan, tapos nga ipinapahiya niya. May talagang noon pa pala ito ginagawa na talaga nitong si Senador Rapi Tulfo at ito Na hindi mo lang nakikita noon kasi nga fanatiko ka, no? Pero ngayon kitang-kita mo na lahat. Well, congratulations bro. Congratulations kasi namulat ka sa katotohanan. Yun. So nakakatuwa na may mga ganitong mga vloggers na talagang dating fanatiko, nakikita yung kamalian. No? Tuloy. Yung mga Tulfo fanatics kailan kaya mauuntog? itong Tulfo Brothers na ito mga kababayan. Ito, pagpatuloy natin ito. Hindi naman ganyan ang media eh. Pinayagan lang kayo eh. Nakapagtataka yan eh. Kasi dyan sumisikat, di ba? Akala ng mga tao, ang tapang nito. Yun. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, yung sa mga nagsasabing ako matapang, hindi ho ako matapang. Yun ang dapat ninyong maintindihan. Yung pagsasabi ng totoo, hindi ho katapangan yun. Yung pagsasabi ng totoo, yan ay tungkulin nating mga nilalang. Tama. Ngayon, patutunayan. Kasi ganito yon. Kaya siguro nasabi ni Sir Percy Lapid na tungkulin natin ang pagsasabi ng katotohanan. Kasi nga, kung nakita mo na yung mali at hindi mo pa sinabi o wala kang ginawa, kasabwat ka nung gumagawa ng kamalian na yun. Yun ang ibig niya, yun ang punto niya rito. Which is tama naman. 'Di ba? Tuloy. Yan ko sa'yo, unang-una, wala ka naman reputasyon. Sino ka ba? Di ba? Ano yung reputasyon nyo yan? Pangalawa, walang basihan. Abay, pinlay ko ho eh. Andito pa yung tape sa akin eh. Pag kinakailangan, paririnig ko sa inyo eh. Kako, ikaw, pinakawala kang kwentang tao sa balat ng lupa. Bakit? Kasi yung pinagtatanggol mo, na sinasabi mong sinisiraan ko, minumura niyan eh. Yung kapatid mo. Hindi ba walang yaka? Hindi ba walang yaka? Ba't nandiyan ka ngayon? Paano nakikinabang kayo? Di ba? Nagpo-programa sila doon sa himpilan noon. Doon siya nagpo-programa sa himpilan ni Bad Eli. Dati. Ito ngayon ang ebidensya. Patutunayan kung ikaw walang hiya. Sa dilang walang hiya. Pinlay ko yung recording na minumura ni Bad Eli yung kapatid niya. Sabi ni Bad Eli, gago, tarantado, walang tulpo-tulpo sa akin, ha? Yun, pinagmumura.
mga kaibigan. Alam nyo ba nangyari? Tumawag no sa may-ari ng istasyon para pigilan ako, mga kaibigan. Sipin mo, bumaba na tapos i-impluwensyahan yung yung himpilan. Ha? Di ba walang hiya talaga? Ha? Babanat-banat eh. Tapos di naman pala tatagal. Di ba? Di ko naman siya kilala eh. Oh. Alam niyo, ginawa ko, may column ako sa dyaryo, mga kaibigan. Ano yan eh, mga nananantya. Oh, inilabas ko lahat ng smuggler na konektado sa kanila. Lahat ng pangalan o ilan sa smuggler, sa customs. Naloko kayong lahat na bumoto dyan. Oh, ngayon. Yan ang sinasabi na nga ni Persilapid na itong si Senador Rapi Tulfo at itong mga kapatid nito na mga tulpo ay konektado nga sa iilang smuggler dyan sa custom. Hindi ako nagsabi niyan ha. Nais ko lang din ipaabot sa ating mga kababayan nga na sa mga hindi pa nakakaalam ha, kasi alam ko na marami na rin nakakaalam nito, pero alam ko rin na mayroon pang mga hindi nakakapanood nito na patuloy pa rin sumusuporta at tumahanga nga kaya Senador Rapi Tulfo kasi nga sa akala natin ay talagang matulungin na tao ito. Ito may sinasabi si Persilapid na talagang gumagawa din pala ng kalukuhan itong si Senador Rapi Tulfo at itong mga kapatid nito na mga tulpo. Gumagawa ng kalokohan. +1 ka dyan. Ito mga kababayan, ipagpatuloy natin ito. Isang beses, tumawag pa ulit yon. Ano sabi? Kay Jerry sino ba pinagmamalaki niyan? Wala naman akong pinagmamalaki. Sila lang naman ang mahilig mag-name dropping eh. Di ba? Ako ba may pinagmalaki? Kung meron ako na ikukwento rito, kwento na lang yun. Matagal ng panahon na nangyari. Di ba? At hindi ko kailanman ginamit ang sinuman para mag-name dropping ako o kaya dahil hindi naman ako nananakot na kamukha nila. Di ba? Kaya isa yan sa mga ehemplo, kung masamang ehemplo, kung bakit dumami walang hiya ngayon eh. Akala nila tama yung ginagawa ng mga yan. Tatawag sa isang public official, i-interviewin para hiyain. Di ba? At takutin. Akala mo sila na yung pinakamakapangyarihan sa buong Pilipinas. Doon nga lang sa istasyon nila, sa istasyon ng gobyerno eh. Ang daming nagkukwento sa akin doon eh. Ano kinukwento nila? Akala mo raw kung sino yung mga yan. Minumura yung mga empleyado ron, mga broadcaster, kung sino-sino, mga technician, kahit mga station manager, samantalang nagpo-programa lang sila ron. Wala naman silang posisyon doon. At kung dumating daw, sangkaterba mga bodyguard na akala mo, papatay ng tao. Yun ang totoo din naman talaga itong mga sinasabi ni Persilapid na talagang napalibutan ito ng mga bodyguard itong si Senador Rapi Tulfo. Kahit kung hindi pa ito senador, talagang napakaraming mga bodyguard dyan. Pagkakalam natin ay mga wala na sa serbisyo, mga ranger, sundalo, yan daw yung karamihan sa mga bodyguard nitong si Senador Rapi Tulfo. Tapos yung yung sasakyan niyan ay bulletproof. Kaya talagang napakatapang kung magsalita. Iwan ko lang, di ko rin talaga alam kung kung sa actual ba na labanan ay matapang ba din talaga itong magkapatid na ito na Tulfo na ito. Sabagay, maraming mga hinahamon na itong magkapatid na ito na malakas maghamon, matapang sa TV. No? Pero yun pala, maraming bodyguard. Nakapaligid ng bodyguard, kaya matapang. Doon siya kumukuha ng tapang. Pero, subukan mo siya lang. Malalaman natin yung totoong tapang doon. No? Kung wala kang bodyguard. Doon mo malalaman kung totoong matapang ka.
magsuntukan, kung anong hamon. Yun ang may katotohanan din yung mga sinasabi ni Persilapid na tatawagan nila yung mga public official, yung mga kung sino-sino, yung mga official nga sa ating pamahalaan, at binabastos nitong si Senador Rapi Tulfo kahit mga kapulisan nga. Alam naman natin kung anong mga ginagawa anong ginagawa nitong si Senador Rapi Tulfo, mga sundalo, at kahit sino mga kababayan, nakikita din natin sa programa nitong si Senador Rapi Tulfo na talagang mahilig ito mamamahiya. Yes. Kasi nga matapang, kasi ayon kay Persilapid, pag dumating daw sa himpilan ay talagang napalibutan naman pala ng mga bodyguard na parang papatay ba ng tao. Yun ang dito lang muna at kayo. So yun mga kamag. Well, kitang-kita dito na hindi ito nagpe-fake news, no? Kagaya ng pag-shout out ni Rapi Tulfo doon sa media vlogger na binline item ni Attorney Claire, no? Sabi niya hindi raw yung nagpe-fake news, no? Hindi raw yung nagbabalita ng fake news. Ito rin, mas lalo ito. Hindi rin ito nagbabalita ng fake news. O kahit i-check nyo yung kanyang channel, no? Ang pangalan ng channel niya is Ronde TV Mu. Kuha kayo ng ballpen sa kapapel. Ronde TV Mu. RONDE TV MU. Okay? Nako, di ba? Naisulat nyo ba, mga kamag? Ano na, magbasa tayo dito ng isang comment lang. May nabasa kasi akong comment dito na Tulfonatic talaga, na bulag, no? Saradong-sarado ang isip, no? Tingnan nyo. Tingnan nyo sinabi niya rito. Ayan, no? Sinisiraan nyo na naman si Idol. Anong paninira dyan? Mismong si Persilapid na nagsabi. Paano sinisiraan? Kahit smugglers, si Idol. Ikaw nagsabi na smugglers eh. Mga kapatid, at least nakatulong. See? Ikaw nagsabi, Jack Baltasar, na si Rapi Tulfo ay smuggler. Paano kami ang naninira? Di ba? Ito pa. Ikaw paano naitulong mo? Yan, dyan sila nabubulag sa phrase na to. No? Na ano ba na itulong mo? Tulfo pa din kami kahit smugglers pa at babaero. Ikaw nagsabi na smuggler na babaero pa. Sinasabi nyo na abandona asawa at anak at nagpakasal pa ng 4 na beses. Kay Idol pa rin kami. At least nakatulong. Di ba bulag na bulag? Di ba tangang-tanga? Si Idol, mahal niya kaming mahihirap. My goodness. Akala mo lang yun. Bulag ka lang kasi. Kasi lagi niya binabanggit sa programa niya. Kayo ba? Lagi binabanggit sa programa niya kasi nga kasama yun sa advertising technique niya. No? Kasama yun sa marketing strategy niya. Na mahal na mahal kayong mahihirap. Ano nangyari? Bakit yung kwait? Ang daming mahihirap na naapektado ron. Ang ginawa niya, tinulungan ba? Hindi. Kasi lagi nang binabanggit sa programa. So pag binabanggit sa programa, totoo na? Na mahal kayo? Huwag kang tanga. Kayo ba, sinabi niyo ba lagi sa mahihirap at tagapagtanggol na mahihirap? Oo, tagapagtanggol kami na mahihirap. Kaya nga minumulat namin kayo eh. Di ba? Kasi concern kami sa inyo. Wala lang kami binibigay sa inyong ayuda. Pero yung ginagawa namin pagmumulat sa inyo, malaking tulong sana yon kung binubuksan yung utak nyo para hindi kayo tatanga-tanga. Di ba? Kahit ba kumita pa siya ng milyon-milyon, wala kayong pakialam. Ikaw pa rin nagsabi na kumikita siya ng milyon-milyon, hindi kami. At least nakatulong. Yan na naman tayo eh. Manahimik nga kayo, huwag niyo sirahan. Ikaw ang nanira. Kayo ba? Kayo murahin nga mga agent. Parang hindi ko maintindihan to. Si Idol minumura niya, pinapahiya para daw sa amin.
Anong klaseng utak to? My goodness! Sabi niya, ano? Si Idol minumura, pinapaya para daw sa amin yun na mga inaapi ng mga pulis na hindi makalaban, kaya si Idol na nagmumura at nagpapaya para sa amin. Idol for president. My goodness. To, sarcastic ba to? Hindi ko alam kung sarcasm to eh. Tong ano na to, tong comment na to eh. Pero, tingnan nyo, di ba? Kayo na magusga kung sarcasm tong ano na to, tong pagkaka-comment na to. My goodness, sarado-sarado ang utak. So, yun lang naman, no? Muli, isa na namang Tulfonatics ang namulat. At nakakatuwa, no? Mga kababayan, mag-subscribe na po kayo dito. No? Magsa-subscribe na ako. Ayan. O, ayan, nag-subscribe na ako. Kay Ronde TV Move. Ayan, alright. So, muli, isang magandang umaga sa inyo lahat. At syempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.